Salvino, ang hepe ng Ibahay PNP. Ito po ay may kaugnayan sa nangyaring hacking incident, no, sa Barangay Aquino sa bayan ng Ibahay. Sir, magandang umaga po. Yes sir, no, good morning. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Yes sir, meron po tayong incident kagabi around 6 o'clock in the evening of May 11, 2026. Nakareceive po tayo ng tawag regarding sa hacking incident sa Sitio Talisay, Barangay Aquino, Ibahay, Aklan. So likewise, nakareceive po din tayo ng isa pang tawag mula naman po sa Ibahay District Hospital informing us that there's a victim ng hacking incident nga po. So upon the response of our PNP personnel, the suspect, the victim first was identified as alias Joel, married, 49, and resident of Barangay Solido, Nabas, Aklan. Likewise, the suspect was also identified. He is a 48 years old male, also a resident of Barangay Solido, Nabas, Aklan. Initial investigation disclosed at about 6:20 in the evening, the suspect and the victim engaged in a heated argument regarding the water source sa kanilang bahay. So yung pinag-awayan po nila dito is yung host nga po, dumadaan daw po doon sa bahay ng victim natin. And according sa suspect, tinatanggal daw po yung host na papunta sa bahay nila, so nawawalan sila ng tubig. So, mula't simula pa daw po, yun na po yung pinagtatalunan nila. And nagkaroon po ng altercation dito sa parte ng Sitio Talisay na po kasi boundary lang po yung Talisay and yung Solido. That is why nandito po sa custody natin yung suspect. Opo, Ibahay po. So, yung suspect po is gumamit po ng bolo and then tinamaan po ang ating victim sa left face and left arm. So agad naman pong tinakbo sa Ibahay District Hospital and nirefer po sa Provincial Hospital sa Kalibo. So yung suspect po around 8 o'clock in the evening nakatanggap tayo ng tawag sa Nabas PNP na nag-surrender po doon ang ating suspect. Likewise, doon po natin in-effect yung arrest sa Nabas MPS and dinala po natin dito sa Ibahay MPS ang ating suspect. So yung latest update po sa ating victim is stable naman po ang ating victim sa Provincial Hospital. And then, nag-conduct po ng follow-up investigation ang ating investigator doon sa District Hospital. Sir, yung nangyari yung incident, lasing ba yung mga involved na to, sir? Hindi po sila under the influence of liquor. So, nasa ano po sila, tama ang pag-iisip. Bukod sir sa water source, sir, may dati pasandara nga mga record yung mga pinag-awayan bukod sa water source, sir? Bukod po doon, wala po. So according sa ating suspect, talagang noon pa daw yun ang kanilang problema doon sa area. Na tuwing lagi silang dinidisconnectan ng victim ng tubig kasi dumadaan yung hose doon sa kanila. And according sa suspect natin, sinisingil sila para doon sa connection ng tubig. Opo. And then kahapon, kinuha daw nitong victim ang hose. According sa ating suspect, kinuha daw ng victim ang hose at ibinigay daw sa isa pang tao. So tinanong daw nitong suspect nga, haman, ginkuha mo tong hose namon. Akin yon, tapos ibinigay mo sa iba. So doon na po nag-start yung kanilang away hanggang sa nagkaroon na po ng hacking. So walang ibang involved sir na between victim and suspect na away? Wala na po, yun lang po yung kanilang talagang pinag-aawayan. So sir yun, mapapailan ng kaso itong suspect? Considering arrested sir? Yes sir, no. Pinalo up po natin yung ating victim sa hospital and unfortunately, nag-decide po yung pamilya na hindi sila magpa-file at hihingi na lang po daw ng tulong sa ating suspect para sa pagpapagamot. So kung if ever naman po na magbago yung isip niya, pwede pa rin naman po natin itong i-file as a attempted homicide, yung i-file po natin. Kung yes po, kung sakaling magbago po yung kanilang isip. Dahil ikaw ba di mapapilis para ikaso ng bagong isip, papayag ka agad? Yes po sir. Nakaready naman po yung documents natin in case magbago po yung isip nila. Pwede po nating i-file kaagad. For the meantime, consider solve mo na yung case. Pagkaroon? Hindi pa? Hindi pa po. Kasi wala pang yes po. decision Wala pang formal na documents pa na compromise agreement or na i-file po natin through inquest proceeding po yung ating suspect. Sir, yung away po nila kagabi, meron po bang umawat? Wala po.
Kasi armado silang dalawa ng bolo. Opo. Nagka-recover ng polo, sir? Yung ating, nag-surrender ba ng suspect yung kanyang polo sa labas NPS? Nung nag-surrender po siya, hindi niya po dala yung bolo. Opo. So nag-conduct na lang tayo ng follow-up para ma-recover yung bolo na ginamit niya. Sino po yung nakapagsabi po yung suspect natin, sir, kung sino talaga yung umuna sa kanilang dalawa, sir, na nag-attempt na managa, sir? Yung suspect po talaga yung Siya unang mismo yung una, nalaga. Oo, kasi sinita daw siya ng victim na, magkatitigan sila. Doon na nagsimula. Sabay initak na po kaagad. And then, naipagtanggol pa ng victim yung sarili niya according sa suspect na kumuha din daw siya ng, ang tawag po dito? Parang, kahoy para ipagtanggol yung sarili niya. Kaya, nung initak po ulit ng ating suspect, dito na po sa braso tinamaan. Opo. Yung water source po, sir, may bayad po ba ito? Kaya pinag-awayan nila. According po sa suspect natin, tenant daw po yung victim doon. Siya yung nagbabantay ng tubig, and doon galing ang tubig. Kasi yung bahay niya is nasa higher ground. Ito mga victims natin, suspect natin nasa baba yung bahay nila. So accordingly, sinisingil sila ng victim para makakonect doon sa tubig. Pero sino po yung unang residence po ng area, sir? Yung victim ba o yung suspect natin, sir? So yun pa po yung alamin natin kung sino talaga yung unang settler doon sa area na yun. So yun po yung nangyari kagabi. Sige po, sir. So thank you. Parang okay naman yung story niya, but ang suspect nandito pa ngayon sa custody na natin ng PNP. Yes sir, yung suspect po is nasa custody ng Ibahay PNP for proper disposition pa po kung anong mapagdesisyonan ng pamilya ngayong araw. So, thank you so much. Thank you, sir. Maraming salamat po sa information na binigay Good sa morning amin. po.